pinag-uusapan pa rin. Isa, dalawa o tatlo. Ngayon, dati isa lang. Ngayon, dalawa, tatlo raw po ang mga senador na sasama na sa majority under Senator Gatchalian. Yan ang pinag-uusapan ngayon. Actually, kung talagang gusto ng mga senador ay magtuloy-tuloy ang kanilang trabaho at makagawa ng magandang trabaho at performance ang bawat senador, magsama-sama na sila. Kung kinakailangan 20 ang majority, di okay na okay, mas maganda. Kailangan din ng oposisyon, pero dapat ang oposisyon nasa lugar. Pero kung ang oposisyon naman ay masyadong makata, madrama, for publicity lang, tama lang mag-Facebook live na lang siguro. Total doon siya maingay. Alam mo, ang oposisyon, kahit isa o dalawa, kung magaling at constructive ang mga dating, okay lang yun. Hindi kailangan ng maraming oposisyon. Ang kailangan ay ang maraming nasa majority na magtatrabaho para sa bayan at makakagawa ng mga batas na kailangan ng gobyerno at ng mamamayan. Yung oposisyon, hindi ko pinagbabawal o hindi ko sinasabing mali o hindi ko sinasabing hindi kailangan. Actually, kailangan ng oposisyon sa demokrasya. Basta wake up call, constructive criticism ang mga galaw. Pero pag hinaluan ng politika, galit, paghihigante, personal, hindi yan oposisyon. Yan ay panggugulo, destabilization ng dating. Iba yun. Hindi natin kailangan ang panggugulo. Ang kailangan natin matalinong oposisyon na merong kredibilidad. Matalinong oposisyon na merong hangarin makapagpalakas ng batas dahil sa kanyang idea na kakailanganin ng majority. Parte ng demokrasya, parte ng paggawa ng batas, ang boses ng oposisyon, basta lehitimo. Yun po ang aking paniniwala. Hindi pinagbabawal yan. Actually, kailangan ng oposisyon, pero hindi kailangan ng marami. Ang kailangan lang ay mayroong talagang kredibilidad na talagang paninindigan ng kanyang oposisyong nasa tama. Pero kung puro pang sarili, kapit ko, at mahilig pa sa drama, hindi yan oposisyon. Yan ay maaaring panggugulo. Yan ang aking sariling opinion. Okay? Kaya balikan natin. Dalawa, 1, 2, 3. Sino ba yung dalawa? Sino ba yung sinasabing tatlo pa? Na sasama na, na konsensya na, nagising na, naunawaan na ang taong bayan. Bibigyan niya ng pansin at paninindigan ng kailang sinumpang tungkulin na sila'y senador ng bayan, hindi senador ng ilan. Kung sino yan, aabangan natin. Ang balita ko, hindi yan bigla. Pwedeng magsunod-sunod. Pwedeng katulad ng ginawa ni Escudero. Bigla siyang nagparandam at dumating sumama. Si Villanueva, yan din ang mga parandam na inaasahang sasama na. Kung sino yung dalawa o magiging tatlo sila o apat pa. Sabi ko kahit ilan. Mas maganda nga kung 20 yung majority para wala nang kasabit-sabit ang mga gagawin. Tuloy-tuloy ang trabaho. Marami magagawang batas. May pag-asang makarecover, makabangon sa masamang imahe, makabalik ang magandang pangalan ng Senado, mataas na institusyon, karespeto, dapat irespeto ang kanilang ginagawa. Yun ang kailangan. Kung 20 yung majority, yun ang makapagbabalik. Di baling yung minority, 4 lang o 2 lang, okay lang yun. Kahit nga isa yung minority, kung may laman ang sinasabi, di okay lang. Di ba? Kaysa sa maraming ang minority, iisa naman ang interes. Mayroong pinuproteksyon ng pangalan, pamilya, at kaibigan, pinagkakautangan ng loob. Hindi po tama yun. Kasi ang lehitimong oposisyon, dapat hindi personal ang inilalaban. Dapat ang inilalaban niya ay kapakanan ng mamamayang Pilipino. Kapakanan ng majority ng Pilipino. Kapakanan na magpapaganda ng lahat ng pinag-uusapan at pinagtatalakayan sa paggawa ng batas at issue na
pinag-uusapan sa mataas na kapulungan at sa national government. Kasi ang isang senador, yan yung pang-national. Kung magandang ginagawa mo, pwede kang makabalik sa Senado, pwede kang tumakbong Vice President pag-eleksyon, pwede kang tumakbong Presidente. In other words, ang Senado, nabanggit ko na rin dati, diyan kumukuha tayo ng pagkakataon, yan ang ating pwedeng sigurong pagpilian na kung sino ang karapat-dapat na maging Vice President at Presidente ng ating bansa. Bihirang-bihira yung galing sa lokal. Nagkamali na tayo na akala natin yung galing sa lokal ay magaling, makapagbabangon ng ating kahirapan, maayos, may establish ang ating bansa. Hindi, kapahamakan. Kaya ayun, nakulong. Alam na niyo kung sino yon, di ba? Issue lang, totoo naman, hindi naman fake news yan. So, yun eh. Ganong kataas ang qualification at expectation sa mga senador. Ang Speaker of the House at ang mga senador ang kadalasang nagiging candidate for national position. Bihira ang lokal. Pero sa ngayon, dahil sa pagkasira ng Senado, parang wala ka nang pwedeng piliin. Parang wala kang pwedeng pagkatiwalaan. Parang babalik tayo dun sa ibang mga posisyon baka pwede. So, kaya mababa. Kita nyo sa Amerika, ang kadalasan nagiging presidente ron, vice president, may background sa Senado o kaya sa business, katulad ni Trump. Hindi siya politician, bigla naging pangulo ng ilang beses na. Yung mga dating naging presidente, naging senador, galing sa Senado ng Amerika. O di ba? Alam yung mga nangyari. Dito sa atin dapat ganoon din. Kaso sinisira ng iba, pinabababa ng iba, pinabagsak ang moral, pinabagsak ang napakataas sanang expectation at kredibilidad ng Senado dahil sa mga personal at political interest. Yun ang sumira sa kanila. Ayan, okay? So again, sino kaya yung susunod na 2 o 3 na senador para sa majority? Abangan natin yan. Mahirap pangunahan. Ito, maganda itong balitang ito. At least inaayos na nila. Hindi pong schedule ng legislation at saka impeachment sa Senado. Tama lang, ayusin nila yon. Kasi 3 araw lang ang legislation day sa plenary. Yung Monday, Tuesday, Wednesday. Huwebes, Biyernes, wala na eh. Pero dahil magkakasabay po yung impeachment at saka yung paggawa ng batas bilang legislator, kaya inaayos. Pwede naman nilang gawing morning yung session ng paggawa ng batas. Sa hapon, gagawin nila yung impeachment court. Kasi magkaiba yung impeachment court, iba yung trabaho regular ng Senado. Ayan o, binabalangkas na nila yan. At wala tayong magagawa dyan kung ano ang kailang dapat gawin. Nasa kanila yun. Pero ang mahalaga, parehong may panahon. May panahon sa paggawa ng batas at may panahon dun sa impeachment trial. Dahil yan po ay constitutional duty under constitutional process. 1987 Constitution yung ating pinag-usapan sa impeachment trial.